Nag-start kami mag-ship sa kanila. We have discussed the deal na they can take care of our containers na mapapadala rin kasi they know for the fact na it's a consolidation. They agreed with the terms and nag-agree din kami sa presyo nila. Alright, and then from there, they gave us the go signal that okay, you can use this consignee, they're the brokers, so we trusted them. And then full amount. Kano po? 500,000 ang binayad po namin. So after that, doon na po nangyari yung simula na po na hold na daw, may droga daw, whatsoever. And I know for the fact na wala pong droga yan kasi I am the So from Thailand, before po yan mapapaship namin sa Thailand, papuntang Pilipinas, ini-x-ray po yan. Ano po ba yung produktong laman? Mostly may mga commercials and balikbayan, so it's a mixture po siya. So kasi yung ano po namin is makatulong po sa mga Filipinos community and of course diba? So may droga daw po, di Yun umano ang unang tapos. alert sa amin. And then pangalawa, yun nga, yung hinihingi nila, nag-ask na sila ng sobrang napakalaki, which is 1.9 million. Eh yung aking container po ay depende lang. Value po nun nasa 600,000. So where would I get that money in the first place? Para saan daw po yun? Para daw sa loob, sa bigayan daw sa loob. Parang parang padulas sinasabi nila. So inimbestigahan po namin yung actually and then that's the time na nag-seek help na kami and I decided to ask help from the NBI and it's a very good thing na talagang inaksyonan kagad nila. I like 3 days ako nag-quit dito just to finish all the people. Time na i-meet ko na sila for the entrapment, doon na po nahuli lahat. So tama po, may mga Pilipino kayong clients para Yes. dun sa mga... All of my So clients are anong, Filipino. gano'ng katagal po na delay? Ngayon po, nasa more than 40 days na. Ano reaction po ninyo? Ako ma'am, napakasakit ma'am. Kasi unang-una, the cost of the demora is like 10 to 15,000 per day. And then, hindi ko lang kasi maintindihan bakit inold nila yung container ko. Wala naman pong alert yun in the first place. Silang dalawang magkapatid lang talaga nakausap mo. Ang sila po ang kadil ko. Trabaho nila sa loob, it's not my problem because I hired them to do the work because they promised us na all in nga siya. Saan nyo sila na-meet? Bakit nyo, saan nyo sila, ba't nyo sila naka-deal in the first place? We have a common friend na nasa loob dyan sa customs. And kasi, of course, it's a common friend. So, they recommend. Tiwala. Pero unang beses lang po. It's the first time. Pero before, iba yung mga problem. Iba yung problem. Walang naging problem. Actually, I started my business this January this year. So, this is my second shipment. Okay. Inspected 100%. Pumunta po ako mismo sa MIC, sa BOC. Andun po ako mismo. So, if they see na merong droga doon, automatic arrested ako. But I face them. I guarantee, wala po kami ginagawa. Hindi mo ba siningil yung kaibigan? Kasi they know na sila po ay license po. So, yun naman po. And they are trying to help na maayos din. But, however, pinipigilan din nila kasi gusto na sila lang siya po mausap. So, ayun na po nangyari. Nagka-leche-leche yung container ko. Nag-recommend sa kanilang dalawa? Hindi naman po kasi in the first place, alam naman po namin yung background. Yung nag-recommend. We know their background. So, we trusted them for the recommendations. Kasi po, hindi po kasi biro yung trabaho ng business natin. Hindi po siya. And for the fact na sinasabi mo disdeclared daw ako. So, nakatibay naman yung mga Yeah, everything from Thailand, like garments, beauty products, lahat po mga na ano po namin.
Nire-reserve. Pero may mga ini-impose kami ng mga bawal. Ito sir. Nagtya pa sir.